So, yun guys, day off na naman namin ni Kim, at ang gagawin namin for today is naglalaba, maglilinis, mag-grocery. Oh. Haha. Boy. May niluluto nga pala ako dito. So habang naglilinis kami, habang naglalaba, same time nagluluto kami. Yan. So ipiprito kami ng tilapia. So yun guys, ito naman tayo. Dito tayo sa may, anong tawag ba dito? Ang tawag dito ba? Gripo. So paano yan papakintabin? Ang gagawin mo lang dyan, lalagyan mo ng toothpaste. Tapos pupunasan mo lang. So meron tayo ditong toothpaste. Tapos konti lang. Yan. Tapos nasa mo lang siyang ganyan. Kikintab yan. Kita ko to sa TikTok eh. Wala na pala. Late na pala ako. Babalawan ba? Ay, tanga. Hindi alam gagawin. Babalnawan pala guys. Pag in-apply nyo na yung Colgate, babalnawan nyo na siya. Kikintab na yan. Diba, makintab na. So yun guys, nakita nyo? Napakakintab na. Oh. Ha. Hack yun, hack. So yun guys, nililinis tayo, no? So ito nga palang brush na nabili namin sa Temo. Maganda siya. Kasi hindi lang siya ganyan na nakaside. So pwede mo siya ipunta sa kaliwa, kanan, atras, abante. So makikita nyo, yan o. So adjustable siya. So, pwede mo siyang i-atras, ganun. Tapos pwede mo siyang i-left, i-right. Hindi siya mapuputol. So, kapag iniis-is mo siya sa sahig, tulad nito, yan o. Pwede mo siyang iganyan sa gilid. O. Hindi na kailangan nung pupunta ka pa dito para lang mais-is mo sa gilid, maigi yung dumi. Ito, adjustable siya. Yan, na-adjust mo. Diba? Ano maganda rito? Makukot ka pati yung sa gilid. So yun guys, nakapag-brush na ako. Ang maganda dito sa brush na to, hindi lang siya brush. Pwede mo rin siyang gawing wiper. Ayan o. Meron siyang wiper dito sa gilid. So 2-in-1. Brush, tsaka wiper. Yung niluluto ko. Yan. So yun guys, yung niluluto ko. Sakto lang. Hindi siya nasunog. So yun guys, habang nagluluto tayo, nakakapaglinis tayo. Di ba? Ito yung ulam namin. Pero parang mamaya pa to. So yun guys, malinis na yung banyo. Okay na. So dito na lang ako maglilinis mamaya habang naliligo. Kasi medyo madumi yan dyan. Pero dito sa side na to, malinis na yan. Okay? So, ito naman ang liligpitin natin. Yan, mga kalat na yan. Nalabas natin tong sinampay para matuyo. So yun, medyo okay na dito sa area na to. Natanggal na natin yung kalat. So mamaya, dito naman tayo maglilinis. Bali si Kim na maglilinis niyan. Kasi ito kailangan nating, or kailangan namin i-vacuum to
hindi basta-basta na lilinisan tong carpet. Tapos papalit namin ng bedsheet. Tapos dito maglilinis din siya mamaya. Matutulog muna kami habang nagcha-charge yung ating vacuum. Ayan. So papahinga muna kasi night shift ako. Paggising na lang namin mamaya, tsaka tayo maglilinis. Guys, yung kakagising lang namin. Oras na ba? 3:30. Kaya pala mas matulog ka ng takpa ako. 3 hours pa lang tayo nakakatulog. Kain tayo guys. Ayaw tumilot ng mata ko. Busog na naman po kami. Ako na maghugas. Okay. Ay, magbabacuum ka na? Wait lang, di ka nagpa-timelapse eh. So, yun guys, okay na ang ating bahay. Yan, napaglinis na kami, oh. Oh, diba? Ganda. Linis na rin yung banyo. Oh. Oh, diba? Ha! Anong gagawin ko ngayon? Magdadrop na lang ako laundry boy, tsaka magtapon basura, no? So, yun guys, dadrop na natin tong laundry. Tapos, bibili tayong tubig at magtatapon tayong basura. So yun guys, nakapag-drop na tayo ng laundry. So itong laundry dinrop namin, which is ito yung hindi namin kayang laban dun sa may kwarto. Kasi dito pwede naman tayo magpalibreng laba. So sila mag-laundry ng or sila maglilinis ng mga laundry mo. Tapos may tao dito, taga-action na yung mga yung unit na yan. Tapos yun sa labas. Yan. Ito yung mga lalaban pa lang. So, babalikan na lang natin yan after 2 days. So yun guys, dito tayo ngayon sa Bacala. Bye! Say hi! Aywa! So, bibili tayo ng Coke Zero. Coke Zero, kitare! Coke Zero. Udare? So, nagkikrib si Kim ng soft drinks. Bibilin natin is itong Coke Zero. Yan. So, Coke Zero. So, sabi ng doktor, yun, sabi ng doktor, pwede daw kaming, or pwede daw siyang uminom ng soft drinks at as long as Coke Zero at saka konti lang. Pag nagkikrib lang naman. So guys, dito muna tayo sa labas magpapahangin. Kaso napakainit ngayon dito sa Doha. Kaya wala ganong lumalabas. Papakita ko muna sa inyo yung building namin. So ayan yung building natin, ituluyan namin. Ganyan yung itsura. Diba? Bakit na ako? Init. So yun guys, pauwi na kami. Pauwi na ako dito sa ating flat. And then may trivia lang tayong konti, no? Kung napapansin nyo, yung mga kulay na building dito is dirty white. So ayan. Ayan, dirty white. Dirty white, dirty white. Bakit nga ba dirty white yung mga kulay ng building o bahay dito sa may Middle East? So kasi sa Middle East, laging may sandstorm. So instead na papinturahan nila ng kulay white, madudumihan at madudumihan lagi. So lagi nilang kinukulayan ng dirty white para hindi na sila magpintura lagi. So ayun lang yung pagkaalam ko kung bakit dirty white yung kulay dito ng mga building. Oh, Coke. Oh. Hindi ka na nagkikrave.
Ayop na yan. Tapon mo na lang nga ron. Daming tao ngayon guys dito sa Bellagio. Sabado kasi ngayon. Tapos maraming yung foreigner. Pagpapicture ako dyan. No tourist. Sabado kasi ngayon guys. Kaya maraming tao. So ngayon, pupunta muna kaming paparoti para kumain ng tinapay. So ayun na orderin namin guys. Plain lang sa'yo. Plain lang yung sa'yo. Plain lang din yung sa akin. Dalawang plain. Tapos kape. Siyempre, hindi mawawala yung kape. Oh, ha? Ano masasabi mo sa kape ko? Ganda, 'di ba? Cheers. Bawal ka dyan. Ganda ng ano nila, oh. Baso. Wala pa rin tinapay. Gutom ka na. Ayan na ang bread. Kaya napakasarap nito guys. Kahit plain lang yan. Sus. Diba? Ano masasabi mo? Ha? Masarap? Again, sarap ng bread na to. Lambot pati. Tapos nito, mag-grocery na tayo, no? Forbidden Sea. Bayad ka na. Kasi wallet ko eh. So guys, ayun, mamimili na kami ng grocery. So guys, ito na yung mga napamili namin. Ano, pupunoy natin tong cart. So yun guys, magkakat na tayo. Mamaya na tayo mag-video kasi lobat na tong camera. Doon na lang sa bahay kapag tapos namin mamili. So guys, ang battery nitong camera 14% na lang. Gagawin natin, papakita na lang natin sa inyo kung magkano yung mga presyo ng bilihin dito sa Qatar. Garlic 5 real per kg. Onion 2 real per kg. Kamote 350. Kalabasa 850. Potato 250. Talong 4 real. Repolyo 3 real. Upo 450. So yun guys, yung mga bilihin dito, minsan mura, minsan mahal. Katulad nitong green beans 12 real yan per kg. Pero yung carrot ay yung cabbage 2 real lang. May mga gulay lang dito talaga na mura, minsan may mahal. Kaya katulad ng carrots, 2 real lang yun, diba? So titingin muna kami ng minced beef. So guys, dito sa minced beef, yan, makikita nyo, puro mince yan. Pero i-check nyo rin kung minced beef talaga. Katulad dito, ayan o, beef, nakalagay minced beef. Pero pagdating mo dito, ayan, nakalagay camel mince, o diba? So, check nyo maigi. Okay na? Nakakuha ka na? Magkano yan? Mahal naman? Okay na yan, uwi na tayo. So, yun guys, nakauwi na kami sa bahay. And magluluto na tayo ng ating sinigang na isda sa bayabas. So, ayun, habang magluluto tayo ng ating sinigang na isda sa bayabas, gayahin natin si Panlasang Pinoy. Sa pagluluto ng sinigang, ang una natin gagawin, lagyan natin yung mantika. Pag juice oil yung nilagay mo, mas masarap kasi mas malinamnam. Basically, sa pagsinigang, ang ginagawa ko, niluluto lang natin sa tubig. Pero since isda to, maggigisa tayo ng ating ingredients. Mainit ng ating mantika. Pwede na nating ilagay ang luya. Luya muna, aray ko. Luya muna ang nilalagay natin. Dahil medyo matagal siyang maluto. And then, pag okay na yung luya, pwede na nating ilagay yung sibuyas. Aray. So since sinigang naman to, hindi na natin lalagyan ng bawang. Optional lang naman kung gusto nyong lagyan. And then, gigisa lang natin siya ng for 1 minute. Pag okay na, medyo naamonyo na yung aroma,
at naluto ng ating sibuyas at luya, pwede nang ilagay ang kamatis. Hahaluin lang natin to hanggang sa matunaw. So, kapag nakita nyo na yung texture na ganito, pwede nyo na siyang lagyan ng tubig. Pero para sa akin, lalagyan ko muna siya ng patis. Konti lang yung lalagay nating patis. Pag nagmantika na siya ng ganito, pwede nyo na siyang ilagay yung isda. Hihintayin mo lang siyang kumulo ng konti, lalagyan na natin siya ng tubig. So ayun guys, pwede na natin ilagay yung tubig. 2 cup lang. Tansyahan na lang yan. Bahala ka na sa buhay mo. So hihintayin na lang natin siyang kumulo. Habang hinihintay natin siyang kumulo, pwede na natin ilagay yung bayabas. Pag nilagay mo na yung bayabas, pwede mo na siyang takpan hanggang sa kumulo. Hintayin mo na lang siya ng mga 5 minuto. Konting tip nga pala guys, kung nakikita nyo to, ito ay taba ng sibas. Pag bumili kayo ng sibas, kung marunong naman kayo maglinis ng isda, huwag nyo na palinis sa kanila. Kasi kapag nalinisan nila yung isda, itong taba na to, wala na yan. Tatanggalin na nila. So ito yung masarap sa isda. Ito yung taba at yung atay. So, make sure na huwag kayo magpapalinis kung marunong naman kayo maglinis. Pero pag di kayo marunong maglinis ng isda, better malinis yun na lang. Nakakalimutan ko pala yung kangkong. Wala palang gulay itong sinigang natin. So yun guys, ayan ang ating kangkong. Konti lang ang nilagay natin para hindi naman ganong marami. Pwede na rin ang ating sinigang. Malambot na to. Kukunin na lang natin ngayon ang ating bayabas. At ang gagawin natin, dudurugin natin para makuha natin yung lasa niya. So yun guys, ito na ang ating bayabas. Dudurugin lang natin yan. Pagkadurog nito, sasalain na natin para hindi masama yung mga buto-buto. So yun guys, nadurog na natin yung ating bayabas. Gagamit lang tayo dito ng pinong salaan para ma-make sure natin hindi makukuha yung mga maliliit na buto kagaya nun. So yan guys, nalagay na natin ang ating bayabas. Gagawin na lang natin, lalagyan na natin yung ating sinigang mix. So yung lasa nito guys, meron siyang tamis na galing sa bayabas at asim na galing naman sa kamatis. So lalagyan pa natin siya ng sinigang mix para maging sinigang sa bayabas. So guys, hindi ito sponsored ha. Lalagay natin tong Best Mothers or Mother's Best Sinigang Mix. Kasi ito yung mas malinamnam kesa dun sa sinigang mix. Para lang naman sa akin yung guys, hindi yun sa paninira ng item. Mas masarap para sa akin yung Mother's Best kesa sa sinigang mix. Pwede na! Pero nasa inyo pa rin yun guys, kung anong pipiliin nyo. Pwede na natin itong tikman. Papansin nyo, konti lang yung nilagay kong Mother's Best sinigang mix. Pero napaka-asim niya na. So pwede na tayong maglagay ng ating gulay. Kung gusto nyo lagyan ng talong, okra, o radish, nasa sa inyo na yun. Pero since wala ako nun, okra na lang munang lalagay ko. Ay, kangkong pala. Pasensya na kayo guys, kasi utal-utal ako. So hihintay na lang natin tong kumulo guys, at pwede na yang kainin. Siya nga pala, nakalimutan kong ilagay yung pinakamasarap na ingredients. Ito yung taba ng isda at atay ng isda. Pwede na natin siyang ilagay sa ating sinigang. Guys, hihintayin mo na lang ulit ang 5 minuto. Mabilis na lang maluto yan kasi mabilis lang din naman maluto ang kangkong.
So guys, tikman na natin at tignan kung anong itsura ng ating sinigang sa bayabas. Ayan, napakasarap nito. Tikman na natin guys. Tikman na natin. Sarap. So itong sinigang na to, masustansya na, masarap pa. Sarap. Mapapakanin ka talaga nito. Gusto mo kumain? Parang ayaw na hindi. Alas 10 na kasi. Sabaw lang? Walang isda? Okay. So yun guys, papatikim natin kay Kim yung ating niluto. So ito guys, ito yung papatikim natin sa kanya. Abay! So guys, tatanungin natin kung ano ang lasa ng ating niluto. Sarap? Sarap. Ayaw niyang kainin yung taba guys. Bukas na lang daw kapag gising niya ng umaga. Uy. So try niyo na magluto guys. Di ba pang sinigang sa bayabas? Lalagyan pa ba yun ng sinigang mix? Oo, nilalagyan ng sinigang mix na. Saan ka kukuha ng asim? So yun, Hindi luto. ata yung dapat maasin. Ha? Hindi ah. Kailangan yun. So pwede mo naman siya lagyan kasi may asim naman siya galing sa kamatis. Pero depende naman sa inyo. Pero sa amin, nilalagyan pa rin namin ang pang-asim ng sinigang sa bayabas kasi ang lasa nun matamis-namis. So mauumay ka kapag kumakain ka. Mas maganda yung medyo may asim. So yun lang guys, tapos na naman ang aming day off. Kami matutulog na mamaya-maya kasi may pasok na ulit kami bukas.